Oh God, there are at times, Father, Lord, we don't know where to go, God. There are times, Lord, that we're burdened, Lord God, with darkness, Lord. But Lord, we thank you, Father, because you always been the light, Panginoon. In the midst of the darkness, Panginoon, meron pa rin kami ilaw, Panginoon, na nakikita. Ikaw yun, Lord God. Of all the problems, Lord God, that we're facing, we trust in you, Lord. And we will always trust you forever. Hallelujah. Let's continue to praise the Lord.
Happy Sunday! Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat, Pastor Noni, sa introduction. Iyak ako doon. It is a great honor and privilege po na makatayo dito sa ano pa ninyo. Parang never sumagi sa isip ko na magsalita sa harap ng maraming tao outside of Metro Manila. So, parang isa ako panaginip na pinilit pa kami. Parang nas lang hindi magbabalik, kaya akin sinusulit. Bars. Kaya, sa mga hindi ko nakakilala sa akin, ako si Charles Lantigan. Kami nyo lang po ako, Charles. Kasama ko po ang aking may bahay, si Gladys. Nabiyayaan po kami ng 3 anak. Sayang, di namin naisama. Si Tanya, si Carly, tsaka si Second. Kami po ay taga Makati. So, di naman kami proud Makati sir. Kami ay proud kingdom citizen. Amen. So yeah, nabuong pamilya namin sa Makati. Nagkakilala kami ni Gladys kasi classmates kami sa college sa University of Makati. So doon na po yung pag-ibigan, doon na po yung pamilya. So si Gladys tubong Makati, mga anak ko tubong Makati na yan. Pero ako, tubong Maynila talaga ako. So familiar kayo sa Pandakan, Maynila. Lumaki ako sa Pandakan. Doon ako lumaki sa Pandakan. So, huwag na kayo magtaka kung ganito yung height ko kasi lumaki ako sa Pandakan. Pero kahit ganito lang yung height ko, doon sa Pandakan, lumaki yung pananampalataya. Doon mismo yung faith ko. Naalala ko noon, mga 6 or 7 years old lang ako noon. Doon kami nag-start mag-attend ng Christian church. So, pero prior to that, Catholic kami. So naalala ko pa noon, last mass na inattend namin, palas mass pa yun. So sumunod na Sunday, dinala na kami ng nanay ko sa Sunday school. So parang iba yung setup pa. Iba na ngayon. Yung church namin, parehas kami ni Pastor Noni, na pinagalingan ng church po. Classmate kami nga nung Sunday school, magkabas kami. Pakulit dyan nun. So, ayun, nagbago yung setup. Parang iba na. Sabi natin, gano'n magano'n. Hindi mo tinuro sa akin, bakit gano'n? Parang nag-iba yung setup sa bahay, parang every week may Bible study. So, kaya ba ito Tapos, masaya kasi lagi may pagkain. Libre pagkain kami noong time na yun. So doon ko natutunan yung prinsipyo ng Diyos, yung values, kung ano ba yung faith natin. Siyempre, ano lang yun, head knowledge lang. Diba? Naalala ko sa school, ako lang lagi nag-aaral yung hindi nagkaganon. Nagsasign up na pro. So, natanong ko sa bakit hindi na tayo kailangan mag-ganito? Basta ganun. Naalala ko nun, napag-aaway pa ng tatay ko sa mama ko yun. Bakit dinadala kami ng mama ko sa Christian church. Pero pasalamat ako sa Panginoon dahil nilaban ng nanay ko yun, yung faith na yun. Kaya yung prinsipyo, yung values na tanim sa amin sa buhay namin magkakapatid. So, yeah, doon natutunan ko panalangin na hindi mo pala kailangan minamemorize yung panalangin. Pwede ka rumekta sa Panginoon, may pag-uusap na para mo siyang tatay, na para mo siyang kaibigan. And share ko lang nung kabata ako, na natatanda ko noon, hindi naman kami nabuhay ng maramihan. Sarap kami sa mga bagay-bagay kasi natatanda ko na pag may gusto kami pabili, hindi nabibigay. Pag may mga usong laruan, mga panahon namin noon, wala kami noon. So, sige, naintindihan ko na sarap kami sa mga bagay-bagay. And naalala ko noon sa Pandakan, NPA kami. No permanent address. Kasi lagi kami napapalayas dahil hindi nakakapagbayad. Parang madidili na 1 buwan, 2 buwan, papalis na. So, parang ilang bahay ang natira namin sa Pandakan. Nalibot yata namin yung Pandakan. Pag pupunta ako ng Pandakan, may kilala ako doon sa bawat barangay doon. So,
yun yung isa sa mga panalangin ko noon nung bata ako. Panginoon, naturo natin ko, pag may kailangan ka, rekta ka sa Panginoon, manalangin ka. Manalangin Panginoon, alisin mo kami sa sitwasyon na to. Alisin mo kami sa kahirapan na to. Pagyamanin mo naman kami, Lord. Yan yung panalangin ko, yun yung bata at karinaan magkakapatid. And isa pang panalangin namin nun is yung tatay namin. So, yan mo, hirap na nga ng buhay. Yung tatay ko nakuha pang magloko. Nagkaroon ng babae, ibang pamilya, nalulung pa sa droga, nalulung sa pag-iinom. Yung pagka-droga, parang ano na lang. Lately ko na lang na-discover, naintindihan ko bakit siya lagi wala sa bahay. Tapos isang beses, nakita ko siya sa isang lugar. Anong ginagawa mo dyan pa? Sabi ko, parang tingin na niya naman ako gano'n. Sige, uuwi ako. Parang gano'n. Hindi naman namin bahay yun. Parang dumayo lang ako sa classmate ko. Tapos nakita ko siya doon. Tapos hanggang sa mga lumalaki na ako na-discover ko, nakulong yung tatay ko na nahuli na nagsisession sa isang lugar. So, yun, ganong klase yung buhay ng kabataan. So, isa yun sa naging panalangin namin magkakapatid. Panginoon, baguhin mo yung buhay ng tatay namin. And dalangin ko, mabuuli yung pamilya namin. Kasi, lumaki ako na hindi ko siya masyadong makikita. Parang once a week ko lang siya makita. Minsan may buwan, isang beses ko lang siya nakita. So, naiintindihan ko yung lumaki ka yung bata, lumalaki na walang magulang. Wala akong father figure noon. Time na yun. Kahit buhay siya, wala akong father figure. Walang nagpo-push sa akin, walang nagmamotivate sa akin, walang nag-guide sa akin. Ganun kahirap. Kaya, parang kabataan ko, ang hirap i-picture si God as a father eh. Naiintindihan ko na lang yung si God nung naging tatay ako. Kasi ganito mo tatrata yung anak ko. And sa tulong din ng Panginoon, binigyan niya ako ng mga spiritual father para ma-picture ko kung anong image ng si God bilang sa father. So, kung titingnan mo yung panalangin namin nun, parang siya eh. Parang napaka-imposible na. Parang titignan mo yung sitwasyon, parang walang kapag-asa. So, meron pa rin ganun panalangin yung parang wala na to. Parang ang tagal-tagal mo nang nanalangin. Parang walang kasagutan. Parang di naman yata ako pinapakinggan. Tagal-tagal ko nang nanalangin. Parang yung naniligaw ka sa jowa mo. Tagal-tagal mo nang naniligaw. Yung pa naman sinasagot. Ayaw ko sa'yo, break na tayo. Tagal-tagal mo nang nananalangin, pero parang hindi ka naririnig. Kapatid, bago mapumitaw sa pananampalataya, nais kong paalala sa inyo na ang salita ng Panginoon mananatili. Ang kanyang pangako ay di mababali. Diba? Kaya sa kanya, huwag kang magbaka sakali. Bars. So, may mga pangako ng Panginoon na paborito. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Pangako ng Joshua 1:9. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Jeremiah 29:11. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your path. If God is for you, who can be against you? If you believe, you will see the glory of God. Yan ang mga magagandang pangako ng Panginoon. Kaya mahalaga na lagi natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Mahalaga na lagi natin i-develop yung relationship natin sa Kanya. Yan yung mga pangako. Yan yung mga salita na magiging gabay natin sa lahat ng mga lalakarin natin. Yan yung magiging sandata natin
sa lahat ng mga panahon na di mo inaasahan. Di mo alam kung kailan darating yun, pero alam mo, lagi kasama mo ang Panginoon, gaya ng pangako niya. Amen? Kaya samahan niyo ako magnilay-nilay sa mensaheng hinanda ng Panginoon dito sa scriptures na babasahin natin, particularly sa Luke chapter 8, verse 40 to 56. Ito ay kwento ng dalawang tao na nagpakita ng kadakilaan ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. Ang kanilang pananampalataya na nagdala sa kanilang himala. Kaya title ng sermon nito, Faith, a Pathway to Miracles. In English ko lang. So, saan natin basahin sa verse 40? Yan. So it was when Jesus returned that the multitude welcomed him, for they were all waiting for him. And behold, there came a man named Jairus, and he was the ruler of the synagogue. And he fell down at Jesus' feet and begged him to come to his house. For he had an only daughter, about 12 years of age, and she was dying. So yeah, may isang synagogue leader. So, para maging synagogue leader ka, alam mo dapat yung law ni God. So, isa siyang respetadong religious leader nung panahon ni Jesus sa Jewish community. So, katulad niya, no? Pastor Lani, lalayo pa ba ako? Respetado sa San Pedro. So, si Jairus, yung synagogue leader, may isa siyang anak, 12 years old, na may sakit, naghihingalo. Katulad ng ibang magulang. Nakita mo na may sakit, matatarantakan yun. Desperate ka pag yung, dahil yung sitwasyon niya, naghihingalo, nagdi-deliver, nag-aagaw buhay. So, nalaman niya na nandun si Jesus sa lugar nila, so pinuntahan niya, lumapit siya. Prior this chapter, yung si Jesus nag-perform ng maraming miracles. So, nakarating sa kanila yun na si Jesus nag-perform ng miracles. Siguro ito yung yung solusyon. Kaya, punta ko si Jesus. Makaawa siya, lumuhod na, punta ka sa bahay, may sakit yung anak ko, alam ko, kaya mo siyang pagalingin. So pumayag siya. As Jesus was on his way, next verse po. Yeah. So, and as he went, the multitudes thronged him. Now, a woman having a flow of blood for 12 years, who had spent all her livelihood on physicians and could not be healed by any, came from behind and touched the border of his garment, and immediately her flow of blood stopped. And Jesus said, "Who touched me?" And all denied it. Peter and those with him said, "Master, the multitude strong and pressed you, and you say, 'Who touched me?'" But Jesus said, "Somebody touched me, for I perceive power going out from me." Now when the woman saw that she was not hidden, she came trembling and falling down before him. She declared to him, and in the presence of all the people, the reason she had touched him, and now he was healed immediately. And he said to her, "Daughter, be of good cheer. Your faith has made you well. Go in peace." So, habang papunta sila sa bahay ni Jairus, syempre nagkakagulo na narinig yung balita na, "Oy, si Jesus, hindi nagpapagaling." Parang rockstar siya, no? Nagkakaguluhan. So, may isang tao doon, yung babae na dinudugo for 12 years. So, alam niya kung ano yung kakayanin ni Jesus, and narinig niya na kaya magpagaling ng mga tao. So, naniwala siya na kahit mahawakan ko lang, kasi parang malabo na makalapit ako eh. Ang daming tao, nagkakagulo. Mahawakan ko lang yung dulo ng damit niya, gagaling ako. And, just to share yung context, nung panahon nila Jesus, kapag dinurugo ka, parang outcasted ka. Parang lahat ng hawakan mo, lahat ng mga buwan mo madikit sa'yo, madumi. So, imagine mo yun, 12 years. 12 years ka outcast kasi tuloy-tuloy yung pagdurugo mo eh. Imagine yung torture na yun. 7 days ka nang na yung asawa ko kasi init na yung ulo. parang gusto na
agad matapos yan. Paano pa kaya ko yung asawa nito? 12 years, ganito, no? Hirap nun. Yung torture, and yung parang tinalikuran ka ng Panginoon kasi nasa law nila. Kung gusto niyo yung reference, nasan ba yan? Sa Leviticus, chapter 15, verse 19 to 28, yun. And yun din yung fear ng babae. Pag nadikitan niyo yung mga tao, baka anong gawin sa kanya kasi alam mo matuloy siya eh. So, because yung faith niya, yung desperation niya, yung boldness niya, nag-jumping siya sa crowd. Sa gitna ng crowd, nahawakan niya yung dulo ng damit ni Jesus. At yun, immediately, nag-stop yung bleeding. And si Jesus, naramdaman niya, gaya ng story. Then, sinabi sa kanya, "Daughter, be of good cheer. Your faith has made you well." So, yeah. The next, nung habang nagsasalita si Jesus, merong tao na lumapit, basahin natin. While Jesus was still speaking, someone came from the ruler of the synagogue's house, saying to him, "Your daughter is dead. Do not trouble the teacher." But when Jesus heard it, he answered him, saying, "Do not be afraid, only believe, and she will be made well." When he came into the house, he permitted no one to go in except Peter, James, and John, and the father and mother of the girl. Now all wept and mourned for her, but he said, "Do not weep. She is not dead, but sleeping." And they ridiculed him, knowing that she was dead. But he put them all outside, took her by the hand, and called, saying, "Little girl, arise." Then her spirit returned, and she arose immediately. And he commanded that she be given something to eat. And her parents were astonished, but he changed them to tell no one what happened. So, papunta pa lang sila sa bahay ni Jairus, meron ng lumapit, dumating, "Patayin na yung anak mo. Huwag mo nang abalahin si Jesus." Tapos, sabi ni Jesus, "Huwag kang, huwag ganyan, parang, do not be afraid. Only believe, and she will be made well." So, pinangawakan ni Jairus yung salita niyan. Ni Jesus, tumuloy sila sa bahay. And doon, nakita nila may mga professional mourners. Parang sa panahon natin yung Crying Ladies, ano ba yung movie na yun? Parang nire-rent para umiyak. Merong mga ganun sa bahay ni Jairus, mga professional mourners. So, pinatigil ni Jesus, huwag yung umiyak, buhay pa sila. Buhay pa yung bata. So, pinagtawanan nila si Jesus. And then, ayun na, nangyari. Nabuhay yung bata, pinagaling siya dahil sa pananampalataya ni Jairus. Gumaling yung anak niya, nabuhay yung anak niya. Galing, no? Pwede pala yun, pananampalataya mo, mapapagaling yung ibang tao. Diba? Dahil sa pananampalataya ni Jairus, gumaling, nabuhay yung anak niya. Kaya nang pananampalataya yung anak niya. Patay na eh. Pero dahil sa faith ni Jairus, nabuhay. Kung may faith ka na, may gusto ka panalangin ng ibang tao, panalangin mo. Sa faith mo, gagaling siya. Gagaling yung kamag-anak mo na may sakit. Amen? If you believe, you will see the glory of God. With men, this is impossible. But with God, all things are possible. Amen? So, ano yung maaari nating matutunan dito sa kwento nito? Meron akong 3 takeaways, 3 points na reveal sa akin ng Panginoon para makamit natin yung miracle na hinahangad natin, yung breakthrough, ano man, pinapanalangin natin sa buhay natin. So, tawag ko dito 3G. 3G. Baka isipin nyo mabagal, no? 3G lang kasi 5G na ngayon. Pero kailangan medyo, hindi masyadong mabilis. Merong gustong ituro sa atin, Panginoon, yung karakter natin. Kaya hindi maganda lagi na lahat ng bagay instant. Kung sinagot ng Diyos yung panalangin mo, good for you, praise God. Para sa'yo talaga yun. Pero kung feeling mo, hindi pa sinasagot, hindi panalangin mo, hindi yun yung will ni Lord.
Mas maganda siyang plano. His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Baka hindi pa naman time. Inahanda pa ni Lord yung puso mo hanggang sa ibigay ni Lord sa tamang panahon. So, para sa unang point, first G, get into God's presence. Get into God's presence. Exodus chapter 33 verse 14, He said, "My presence will go with you and I will give you rest. Humble yourselves in the presence of the Lord and He will exalt you." Katulad ni Jairus at ng babae na dinurugo for 12 years. Alam nila yung sagot, alam nila yung solusyon. Lumapit sila kay Jesus. Amen? Dahil kilala nila si Jesus, alam nila yung kakayanan nila ni Jesus. Alam nila yung kapasidad ni Jesus. Kaya confident sila. Malaki yung pagtitiwala nila kay Jesus. Alam nila na kayang-kaya nilang pagpagalingin si Jesus. Yung sarili ng babae at yung anak niya. Nung bata ako, turo sa amin ng nanay ko, manalangin ka kung ano may pangangailangan mo. So, sa tuwing walang pera, nanay ko pambili ng pagkain. Happy kami sa Panginoon. Pray kami. Alam namin siya yung Jehovah Jireh. Siya yung magbibigay ng lahat ng pangangailangan natin. No, hindi naman lahat. Hindi mo malalaglag yung pagkain. Pero gagamit siya ng mga tao para abutin ka. Hala ko noon, wala kaming ulam, kanin lang. Sabi ko, si Lord mag-provide. Wala namang cellphone nun, wala namang may telephone, pero bakit may dumarating na kapitbahay mag-aabot ng ulam? Uy! Galing mo, Lord! Parang doon, baka bata ka, di-develop ng Panginoon yung faith mo. So, totoo si Lord, siya yung Jehovah Jireh. So, Panginoon, binigyan na ng skill yung nanay ko na kakaya maglaba, maglinis ng kuko, magluto ng masarap na pagkain. Tinawid kami ng nanay ko. Yun, Jehovah Jireh, siya yung nag-provide ng skill sa nanay ko. Hanggang sa matawid na kami, hanggang sa makatapos kami. Ganoon din sa papa ko, business niya, papa ko, nung nagkaroon siya business, yung pamilya niya. Sabi ko, Panginoon, bless me yung business ng papa ko. Kaya, nahirapan siya kami, natulungan kami ng tatay ko. At kung magkakasakit kami, dahil kaming kakaya magpunta sa doktor Sa Diyos na talaga kami lumapit. Sa Diyos na kami nalahamin. Siya yung namin. Jehovah Rapha. Sa tuwing atake naman ng takot, anxiety. Kasi, dumarating na yung landlord. Ito naman yung landlord namin. Mukhang paalis na naman kami. Sa tuwing mag-worry ako, sa mga Judith, hindi po tao yan, mga Judith po yan. Lagi pinakaalala sa akin ni Lord, yung pangako niya, sa Matthew 6:25-26. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food? And the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you worrying add a single hour to your life? Ito yung pangako ng Diyos na nagbibigay sa akin ng comfort nun. Di niya kami iwan, di niya kami pababayaan. Sorry. Ito yung atakin ako ng anxiety. Sa akin naman lumalapit. Para hindi ng comfort, kapahingahan, kapayaban.
Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Kaya kaya pag-usapin bayarin, pag si Gladys, kararata. Sa loob ko ng bayarin, lagi ko sinasabi sa kanya, huwag ka mag-worry. Si Lord magpo-provide. Kalma. Kaya kung may problema ka, ano bang aspeto yan? Get into God's presence. Ha? Saan ka ba magpupunta? Eh, sa Panginoon na, rekta mo na. Huwag post sa Facebook. Eh, Lord na, manalangin ka na. Siya yung sagutan. Amen? Second point, get rid of negativity. Get rid of fear. Get rid of doubts. Get rid of your bitterness, self-pity, insecurities. Kung inaya ako mag-bitter ako sa tatay ko, baka ano lang nangyari sa akin siguro nun. Kapag hahayaan mo lagi itong mga negativity na to, na maka-apekto sa'yo, palagi kang magiging talunan. Takot ka, di mo sinubukan isang bagay, talo ka, di ba? Yung kasabihan ng pikon laging talo, di ba? Ang takot laging talo. Ang mahiyain laging talo, ang tamad laging talo. Kung pinakinggan ni Jairus yung nagsabi sa kanya na patay na si Jesus. Kung nabalangin si Jesus, kung pinakinggan niya yun, hindi niya na-experience yung miracle ni Lord. Diba? Kung inintindi ng babae yung sasabihin ng mga tao na madumi siya, hindi niya ma-experience yung healing niya. Diba? Yun naman, kaya tanggalin natin yung lahat ng negativity, yung thought pattern natin, bakasin natin yung negativity na yan. And paano natin gagawin yun? By renewing our mind. Diba? Mahalaga na nag-spend tayo ng time sa Panginoon, inaaral natin yung salita niya, at doon mababago yung kaisipan natin, mababago ang buhay natin. Lagi nating consider si Lord sa mga decision natin. So, napaka-importante na nag-meditate tayo sa Word ni God, day and night, gaya ng sabi niya sa Psalms, chapter 1, verse 1 to 3. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord. In his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Philippians 4, verse 8. And I'm down to with my last point. Last G. Get bold with His promises. Get bold with His promises. Ano sabi ni Jesus dun sa kay Jairus? May nagsabi na patay na yung anak mo. Do not be afraid. Only believe and she will be made well. May binigay sa ating pangako ang Panginoon. Pangawakan natin yun. Have I not commanded you? Do not be afraid. Trust in the Lord. With all your heart and lean not on your own understanding. Kahit di mo nakikita sa sitwasyon mo, paniwalaan mo. Makikita mo sa bandang uli. Makikita mo rin sa tamang panahon. Kung sa tingin mo imposible, sa Diyos, posible, maniwala ka. Huwag mo pakinggan yung mga negative. Focus ka lang doon sa pangako ni Lord. Take action. Kapag may binigay sa iyong pangako, gawin mo agad. Huwag ka lang magpatumpik-tumpik pa.
Naniniwala ka na magkakaroon ng miracle? Bawat miracle, meron kang gagawin. May man's part, may God's part. Gawin mo lang yung posible. Hayaan mo ang Diyos gumawa ng imposible. Ayusin mo yung faith mo. Hindi darating yung miracle mo. Gaya ng ginawa nila. Trust in the Lord with all your heart. Naiintindihan mo man, o hindi mo naiintindihan, bakit pinagdaraanan mo yan? Bakit siya pinapagawa ni Lord dyan? Palagi ka lang magtiwala sa Kanya. Basta muli makikita mo, basta muli maintindihan mo, gaya ng nabanggit kanina ni Pastor Lonnie, 14 years ago, meron kami naging anak. Bago si Tanya, meron kaming anak. Kung hinanap siya, wala na siya, nasa sa langit. Ang pangalan niya, Jillian Naomi. So, siya yung una naming baby, kaya memorable talaga siya. Kakaiba siya sa lahat dahil kakaiba siya, pinanganak siya na may kakaibang condition. Sa scientific term, anencephaly. Pinanganak siya na walang skull. So, forehead, tapos naka-expose yung brain niya. Ganun yung itsura niya. So, na-detect namin yon 6 months pa lang nung pregnancy ni Gladys. So, sobrang excited kami noon. Gusto namin malaman yung gender niya. So, pumunta kami sa ultrasound clinic. So, sa ultrasound, doon nakita na may something. Yung unang clinic na pinuntahan namin, nakita ko yung lalaki nagpunta doon sa lobby. Parang sumisenyas, bigyan ko, ano nangyari? Kasi siya yung tumawag sa asawa ko eh. Paglabas ni Gladys, parang hindi raw makita yung hindi makita. Baka naiipit lang somewhere. So, hindi na kami siningin ng clinic na yun. Parang hindi nila kaya siguro i-deliver yung news. Magpunta na kayo sa doktor nyo, pa-check kayo. So, wala pa yung doktor na obigay namin. Punta pa kami sa ibang ultrasound clinic para second opinion. And doon nga, na-confirm, wala siyang skull. So, sabi ng obigay namin, pag mga ganung condition, ina-abort na agad. Kasi walang chance mabuhay. Kasi kulang siya eh. Pero kami nun, syempre, Kristyano kami. Hindi kami papayag na i-abort yung bata na yan. Lalaban namin yan. Tsaka naniniwala kami sa himala. Naniniwala kami sa miracle. So, iniwan na namin yung obigay na yun. Naghanap kami ng ibang doktor na kaparehas namin ng faith. So, yun. Ginawa namin yung dapat lang namin gawin. And fast forward dun sa araw ng panganak ni Gladys, 2 days pa siyang nag-labor. No? Nakita ko yung pain sa mukha niya. Parang nagbabrown na yung mukha niya ng pain sa pain. Kasi 2 days na siyang nag-labor. Sabi, Lord, paanakin mo na ito, Lord. Patagalin yung paghihirap nito. Hanggang sa lumabas siya. Yan, lumabas na gano'n yung condition namin. Condition baby. So, hindi man namin nakuha yung miracle na kompleto yung head niya. Ang miracle na nakita namin doon is 3 days siyang nabuhay. 3 days pinaranas sa amin ng Panginoon na maging magulang ng bata. 3 days naranasan namin makarga siya, nakita namin siya naalala ko lang pagmukha niya si Tanya eh. Wala lang skull. Napakagandang bata. Naalala ko nung time na yun, simula nung malaman namin yung condition niya hanggang sa pagkapanganak niya, naalala ko araw-araw kaming nananalangin. Araw-araw kaming nawalapit sa Diyos. Hindi lang kami, pati yung mga kasama namin sa church, si Pastor Roy.
pastor, may kasama namin yung laban na yun. Nung araw nung nanganak si Gladys, birthday party pa ni Kate nun eh. Pagkatapos ng party, sinabi ko sa kanya, nanganak na si Gladys, pagkatapos pa ng party, dumiretso pa sila sa hospital support. Kung di ko ba nasabi sa'yo, sobrang na-appreciate ko yun. Binigay niya ako ng mga tao na nag-support sa amin sa battle namin na yun. Kaya pasalamat ako sa Panginoon na totoo siya sa pangako niya. Get into God's presence. Get rid of negativity. Kung sinunod ko yung suggestion ng doktor na ipabot yung lady, hindi ko naranasan yung miracle. Hindi ko naranasan yung maging magulang ni Jillian. Pinahawakan namin yung pangako ng Panginoon. Pinaglaban namin yung pananampalataya. Hindi ko ginawa yun, hindi namin pinahawakan yung salita ng Panginoon, hindi namin mararanasan yung kabutihan ng Panginoon, yung katakalaan niya. Kaya yung journey natin bilang Kristiyano, hindi lang nasusukat dun sa kwento ng kasaysayan. Ang Panginoon hanggang ngayon nagpe-perform pa rin ang miracles. Kung kaya gawin ngayon, kaya pa rin gawin hanggang ngayon, hanggang bukas. Siya pa rin yung Diyos nung kahapon. Siya yung Diyos ngayon. Siya pa rin yung Diyos hanggang sa dulo nung walang hanggan. Naalala ko yung panalangin namin, yung bata namin, na ialis kami sa kahirapan. Kung titignan namin yung buhay namin ngayon, apat kami magkakapatid. Yung isa nakilala nyo na yun, si Meron. Kapatid ko, nandito siya last time. Titignan mo yung buhay namin. Hindi naman kami mayaman, pero alam mo yung inangat ng Panginoon yung estado ng buhay namin. Yun yung panalangin namin nung bata kami. Tinupad ng Panginoon yan. And kung titignan mo yung lahat ng kapatid ko, lahat sila may bahay. Siguro sa experience namin ng bata na lagi kami napapalayas. Yung mga kapatid ko, inula yung bahay. Lahat sila may bahay. Ako na lang wala. Pero naniniwala ako, darating din yung time ko, magkakaroon ako. Susunod na ako, magkakaroon din ako ng bahay. Kaya totoo yung Panginoon. Tingin nyo, yung panalangin yung didirinig. Darating din yung panahon. Darating din yung kasagutan. At yung panalangin na baguhin yung tatay ko. Dininig ng Panginoon yun. Nakita ko yung pagbabago sa kanya. Yung aura niya nagbago. Hindi na siya yung gusgusing lasinggerong drug addict. Naging maayos yung buhay niya. And yung imposibleng mabuhay yung pamilya namin, tinupad ang Panginoon. Year 2022, yung Panginoon na gumawa ng paraan para mabuo kami. Ayaw na sa kanya ng pamilya niya. Siguro hirap na sa kanya dahil may stroke ang tatay. Pero tinupad ng Panginoon yung panalangin ko ng bata ko. Nakalimutan ko na nga yung panalangin rin eh. Parang kasi parang wala naman. Pero naalala ko na hirap ko yung panalangin namin ng bata ko. Mabuo yung pamilya namin. Tinupad ng Panginoon. Tinupad ng Panginoon. Yan totoo, Panginoon, sa kanyang salita, sa kanyang pangako. Kung ikaw naisip mo bumitaw sa panampalataya dahil pakiramdam mo hindi ka na dinirinig. Tiwala ka lang, Panginoon. Tiwala ka lang sa Panginoon. Diringgin niya, tutuparin niya. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mensahe, Panginoon.
Tunay ka, Panginoon. Hindi kami dapat panghinaan ng loob, hindi dapat kami bumitaw sa pananampalataya. Dahil alam namin isang araw, ipapakita mo. Ipapakita mo ang iyong kadakilaan, Lord God. Sa mga tao ito, Panginoon, nakakaranas, Lord God, ng anuman, Lord God, pakita mo sa kanila, Lord God, paramdam mo sa kanila yung presensya kapag lumapit sila sa iyo, Panginoon. Turo mo sa kanila, Panginoon, renew their mind, Lord God, restore their faith, Lord God. Pakita mo na totoo ka sa iyong salita. And dahil ikaw rin ay bold sa iyong mga pangako. Maraming salamat sa mga tao ito, Lord God. Maraming salamat sa iyong mensahe.